Ay, what's up guys? Ito 6.9 pero nakita ko yung P-Box 7 magnitude ang official daw. Ay parang binago nila, ay umabot sa intensity 7 daw, pero sabi may 6.7, may 6.9. At sa ngayon daw ay meron ng 25 na nauulat na patayan. Papasadaan natin yan ngayon, at ang aking pinapakita lang muna itong fast food chain na sikat. Nakikita nyo naman, letter M na yan, hindi na natin babanggitin, makikita nyo naman, letter M. Ayan, at talagang tumagilid. At yung ano dito ay umiiyak na, siguro yung isang ano dito, yung isang empleyado. Siyempre, mawawalan sila ng trabaho. Antimano. Ayan, i-ano natin, tingnan natin. Umpisan na natin dito. Ayan, Yawa. Ayan po. Diyan sa may ano ito, yung may simbahan, bumagsak yung sa gitna, cross. Lipat naman natin dito sa kabila. A strong earthquake has just struck Cebu. Yan, si Governor. I know hadlok siya. Pambari 4. But please stay calm and move to open areas. Keep away from walls or structures that may collapse, and stay alert for aftershocks. I have instructed our teams on the ground to assess the situation, and we are now coordinating with the mayors and DRRM officers. Let's keep each other safe. Mag-amping tantanan. Yun. Yan yung mga damage sa area. Yan, pinapakita dyan, maraming mga gumuho dyan, kung makikita nyo dyan, mga gumuho. Grabe, talagang malakas. Parang dyan tumama yata yung sinasabi nilang dawan, tingnan mo naman, gumuho. Maraming gumuho talaga. At yan na nga yung fast food chain. Umiiyak na yung isang empleyado dito. Wala na silang mapagtrabahuan. Nadali ang kanilang store. Mayong gabi sa tanan, nata diri karon sa Kapitolyo kay nag-set up ta sa ato ang Emergency Operation Center. Ug ako nag-awhag sa mga LGUs nga please be proactive at timana ang katawhan, dili pa ta safe sa aftershock ug sa mga storm surge. So magbinantayon ta. Ug ako, I'm already in touch with the national agencies and the Office of the President kay nangayo tag reinforcement diri. The damage, wa patay total assessment karon, but it could be worse than we think. So I'm on my way to the PNP Command Center to look at the actual the damages nga na-record sa ilahang mga CCTV all over the province of Cebu. Mag-amping ta o I will just update you kung na ako yung mga latest information. Thank you. Mga igsuon, we have already coordinated with the now DRRM to check if the roads are passable. Sila man ang pinakadool, then we will head to Bugo kung passable ang mga roads. So after this, the team will go to Bugo. The team will we will go to Danao. Kay adto mi dito mag-start mi dito og kanang emergency command center. Karon ato nang na-coordinate nga makadala ta dito upat ka dump trucks, duha ka boom trucks. And the DOH also is on their way. Si Dr. Aquino from Soto Hospital already assembling his team, trauma team, to be sent to Bugo. And also ang coaster diri ato nang ipadala sa Soto para mo isakyan sa trauma team. Unya, Office of the President has already contacted me and confirmed nga they will send immediate aid. I have also instructed that relief goods and medicine should be immediately sent to Danao for now, and then proceed
to Bogo if the roads are passable. Unya, so, unya, ako lang yung mag-amping lang yun ta, unya, magbinantayon ta, kay dili pa ta safe sa aftershocks o mga storm surge, no? Kalma lang ta, and know nga ang inyong provincial government is doing its best, nga help is coming. Daghan kayong salamat. Ayan, at nag-aerial inspection si Governor, ha. Ito po si Governor, nandito. Nag-aerial inspection. Yung mga nasa gilid ng bintana ay nandoon. Yan ang dapat. Aerial inspection. Meron siyang mga kasamang mga eksperto at itong mga military man. Yan ang ating pagkalam dyan. Alright, ito po ang ulat ni Governor Pam Baricuatro. Puntahan natin, meron siyang latest dito sa sa kanyang yung sinasabing ano yun? Yung sinasabing parang ang confirm casualty na. Ayan, may na. Ito. Nagsige pa ang aftershock diri sa Bogo, sabi niya. Meron pa raw aftershock sa Bogo. 33 minutes lang yan, ha. At sabi pa, pray for Cebu. At ito nga, may news dito na sinasabi, Sugbo News Update, latest mga situation sa Bogo City nga gabing naapektuhan sa linog. Lindol, 25 dedo na daw sa Bogo City base sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo tungod sa kadaghang pasyente nga nakaangkon og seryosong samad. Giatiman na lang sa mga medical staff sa gawas sa hospital. Si Governor Pam Baricuatro nakig-alayon sa mga medical volunteers aron makatabang ang Bogo City. Ayun. At yan na nga, yung mga sitwasyon ay naglagay muna sila sa labas na mga, ayan na yung mga mga casualty pinapakita. Ayan, yan yung mukhang maganda ang yung Jollibee, hindi yata naapektuhan ng Jollibee, pero yung McDonald's ay bumigay. Ibig sabihin, dito nalalaman yung mga tamang construction. Meron pa yung dito yung isang papakita natin yung isang munisipyo na ang laki-laki ng poste Ang laki-laki ng poste pero parang itinapal lang. Dali ito Bogo City. Yung sa Bogo City makikita mo itong na to. Ayan makikita mo yung Bogo City Hall. City Hall pala ito sa Bogo. Ang laki ng poste pero itinapal lang, ang liit-liit yung nasa gitna. Pero hindi naman siya bumagsak, nag-crack lang yung mga itinapal. Ibig sabihin, kung tutuusin, kaya naman. Dahil buo naman yung poste. Dahil isang palapag lang naman ito, parang pinalaki lang. Pinalaki lang yung itsura ng poste para magmukhang malaki siguro. Yun siguro ang design nila para malaki lang ang tingin para magmukhang parang mahal ang building na yan. Pero nakita nyo naman bakit ganyan. Na parang tapal-tapal lang at yung nakikita nga yung maliit na poste sa gitna, ayan, parang nahubaran. Nakita nyo naman na talagang kumbaga di ba? Makikita nyo naman dyan na kumbaga natanggal yung mga nakatapal na poste. Alright? Kayo nang bahalang umusga dito sa mga dito. Ayan, ang Bogo City Hall.
Ito dito raw yata ang epicenter nito sa Bogo, Cebu. Ito ang epicenter niyan. Balik tayo dito kay Mambari 4. Alright, hanggang sa muli, tayo ay magbabalik.